Salamat sa Panginoon dahil naniniwala rin ako na walang aksidente. All things work together for good to those who love the Lord. So, yung ating pong tatalakayin ay tungkol po doon sa binasa natin kanina. Pero hayaan nyo munang simulan ko sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10. So sabi rito, Christ will judge each of us for the good or bad we do while living in this body. So tayo ay uhusgahan ng Panginoon doon sa mabuti at masama nating ginagawa habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. So napakalinaw po ng katuroan na tayo ay huhusgahan, susukatin, at titimbangin ayon sa mabuti o masamang ginawa natin habang tayo ay nabubuhay sa lupang katawan. Doing good is the earthly purpose of life and spiritual life even. So ito yung ating purpose. Marami ang nagtatanong at nag-iisip, bakit nga ba ako nabubuhay? Ano ba ang aking misyon sa buhay na ito? Narito tayo sa lupang katawan na ito, sa buhay na ito upang gumawa ng mabuti. So lagi nating iisipin ang ating misyon ay gumawa ng mabuti. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Tayo ay likha ng Diyos, gawa ng Diyos, nilikha para gumawa ng mabuti. Ayon kay Kristo mismo, ayon sa katuruan at ang mabuting nating dapat gawin ay nakalaan na, inihanda noong pa mang una. Kumbaga ba, hindi pa man tayo sinisilang, nakatalaga na tayo sa paggawa ng mabuti. Amen po ba? So, know the good works, the major good works assigned for you to do by knowing and developing and using your natural strength. So, meron tayong mga kakayahan, meron tayong mga strength sa ating buhay na binigay ng Panginoon upang magamit natin. So, kailangan alamin natin, ano ba ang saysay ko sa buhay? Okay. So, ano ba ang magandang gawin ko na naka-assign sa akin? Kasi makikita natin at malalaman lang natin kung anong naka-assign sa atin kung alam natin kung ano ang ating mga talent. Okay. So, ano ba ang likas na galing at husay na meron ako? Sapagkat kung ano nilikha ng Diyos na gawain para sa akin, noon pa man, nilikha niya yon para maging kaya at kayanin natin gawin ang gawain na yon. Ibig sabihin, kung ano man yung purpose na ibigay sa'yo ng Panginoon nung una pa man, binigyan na tayo ng Panginoon ng kakayahan para magawa natin ng mga bagay na yon. Naintindihan po ba? Nasusundan. So pag di nyo sabihin nyo lang po. Kasi mahirap po talaga. Ako talaga, sabi ko nga dati, apakahirap talaga ang magsalita. Kasi habang nagsasalita ka, bumabalik sa'yo eh. Sabi nga ni James, di ba, huwag hangarinin naman na maging tagapagturo ang ilan sa inyo sapagkat alam nyo bilang mga tagapagturo, mas higit ang inyong pananagutan. So yun, parang naging ano ko lang yung pamantayan ko sa kaya nung mga unang mga panahon, talagang iniiwas ako na kasi hirap talaga magsalita bilang tagapanguna na mag-share ng Word of God. So marami mga tao ang tinatanong, ano ba ang papel ko sa buhay? Ano ba ang pinakamaganda kong gawin? Siguro, hindi lang kayo nag-iisa sa mga tanong na yun. Kasi ako man natatanong, ano ba yung purpose ko sa buhay? Ano ba yung role ko? Hindi dapat tayo tumingin sa malayo. Tingnan natin ang ating mga sarili. Paano ba tayo nilikha ng Diyos? Ano ba ang mga natural nating mga hilig? Na pag ginagawa natin, masaya tayo. Pag ginagawa natin, masaya naman ang iba na ginagawa natin ng mga bagay na yun. So, nagiging maganda naman yung bunga. Mabuti, hindi lamang sa akin, kundi nakabubuti, lalong higit sa nakakarami. So, at pag titingnan natin ang ating mga natural na talento, yung ating mga galing, yung mga likas na husay natin, malalaman natin kung ano at para saan nga ba tayo nilikha ng ating Panginoon. Saang mga gawain o kaya saang mga misyon tayo tugma. Kaya marapat na alamin, kilalanin natin ang ating mga natural na talento na ibigay ng ating Panginoon at igalang din natin yung mga natural talent ng iba. Kasi ako naniniwala, may iba-iba tayong mga kakayahan, may iba-iba tayong mga talentong ibigay ng Panginoon bawat isa sa atin na magagamit natin
para sa kanyang gawain. Kasi iba-iba yung husay at saka galing ng bawat isa sa atin. Ako naniniwala, walang magkakaparehas na talent na ibigay ng Panginoon. Kaya nga, dito rin sa Biblia, inalintulad tayo sa katawan ng Panginoon na iba't ibang bahagi na may iba't ibang mga layunin o kaya purpose. Amen po ba? Ayun. So, wag natin, kaya nga, sabi rito sa ating pinag-aaralan, matuto rin tayong igalan yung talent ng iba. Wag natin silang piliting bigyan ng mga roles to play. Wag natin silang bigyan ng mga assignment na di naman talaga likas para sa kanila. At hindi totoo sa kanilang mga pagkatao. Bakit? Pagka lang tayo nagiging totoo sa ating mga sarili, kung paano tayo nilikha ng Diyos, doon lamang tayo nakalilikha ng mga bagay na tunay na mahuhusay at magagaling. Kasi naniniwala ko, may kanya-kanya tayong husay at galing na ibigay ng ating Panginoon na kung gagamitin lamang natin sa kanyang layunin, talagang doon tayo mag-excel. Amen po ba? Ayun. Doing good is a sign of faith. Yung paggawa ng mabuti, gaya nga ng mga pinag-aaralan natin, isang katibayan lamang yan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. It is a sign of godliness, is a sign of belongingness to God. So, yung paggawa ng mabuti talagang nakaakibat yan sa ating pananampalataya. Habang may mga tao na gusto nilang ipagsiyawan yung kanilang mga pananalig sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga kasuotan. Di ba may mga tao talagang, especially nung mga nakaraang mga season, di ba, nung mahal na araw, talagang, may mga tao talagang literal na hindi lamang nagsusuot ng mga kasuotan na para ipakita sa buong mundo yung kanilang pananampalataya sa Panginoon, pagsusuot ng kanilang mga costume at iba't ibang mga palamuti sa katawan upang ipaghiyawan ko kung ano ang kanilang pananalig sa Panginoon sa pamamagitan ng mga dinidikit nila sa kanilang mga kotse, mga nakakwadro sa kanilang mga bahay. Pero sinasabi dito ng Biblia na ang tunay at pinakamahusay na patotoo at patunay kung ano ang ating pananalig sa ating Panginoon ay sa pamamagitan ng ating mga gawa. So sabi ng James chapter 2 verse 18, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Itong si Santiago ay nilinaw niya. Mapapansin po natin. Sabi kayo ng sabi na may pananalig kayo, pananalig. Tapos wala naman kayong magandang gawa. Sabi niya, papaano pwedeng mangyari yun? Papaano mong ipapakita sa akin ang iyong pananalig kung wala ka namang gawa? Ako, sabi ni Santiago, ipapakita ko sa iyo kung ano ang aking pananalig, kung kanino ako nananalig, sa pamamagitan ng aking mga gawa. Hindi nadadaan yan sa mga kiyaw-kiyaw, hindi nadadaan yan sa mga dal-dal-dal-dal, yung pananalig natin sa ating Panginoon. Hindi madadaan yan sa galing mo sa pakikipagdebate sa kapwa mo para sabihin mo na meron kang mataas sa pananalig sa Panginoon. Mapapatunayan yung makadiyos ka na tama ang iyong pananalig sa pamamagitan ng iyong gawa. Okay po. So, doon tayo nagkakatalo. Kasi kahit na sabihin mong napakagaling mong mangangaral, pero kung hindi naman nakikita sa buhay mo yung ipinapangaral mo, sabi ni Santiago, useless lang din. So promote, prove, show your faith by doing good, not just by talking. Hindi, patunayan natin yung ating pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga gawa. Okay? So, kaya nga sabi diba, naku, talagang hindi naman talaga ako magaling magturo. Hindi ako magaling mangaral, hindi ako magaling magsalita. Hindi po talaga ako pwedeng magturo talaga. So, bakit ang magaling minsang pagtuturo tungkol sa ating pananalig sa Diyos ay sa pamamagitan ng ating paggawa na susundan po. So, okay. So, ang ating mga gawa, yun ang pinakamagandang mga sermon na po pwede nating ibigay sa ating kapwa. So, hindi man tayo makapagbahagi, hindi man tayo makapangaral ng, talagang sabi na, may mga tao talagang gifted na mangaral. Pero kung tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon, ipinapamuhay natin yung mga simpleng katuruan na nakikita yung Panginoon sa buhay natin, kahit hindi ka magsalita eh. Yung kapwa natin, nadadala natin sa ating Panginoon. Hindi yung sermon ng bibig tapos wala namang gawa. So, walang maniniwala sa ganon. Okay, so nasusundan.
So doing good pleases and glorifies God. So sa paggawa natin ng mabuti, natutuwa sa atin ng Diyos at napapapurihan siya. Biruin nyo, pwede naman pala nating maministeryohan ng Panginoon. Pwede naman natin siyang mapaglingkuran kasi ang Diyos hindi naman niya kailangan yung ang mga bagay kasi hindi naman siya mapaglilingkuran. Wala naman siyang kailangan. Naniniwala ba kayo doon? Kasi wala namang kailangan ng Diyos, nasa Kanya na lahat. Pero, sabi ron, sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti, napapasaya natin ng Diyos. Naniniwala ba kayo ron? So, nanunuluwalhati natin ng ating Panginoon, naiangat natin siya. Therefore, when we do good, we not only do good to the recipient of our deeds, but we also do good to God. Hindi lamang tayo nakakagawa ng mabuti sa ating kapwa, kundi pati doon sa mga natutulungan natin, nagagawan din natin sila ng mabuti. Okay, so yun. So, sabi ng Hebrew chapter 13 verse 16, "And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased." Ito nga yung pinag-usapan namin kanina sa Sunday School kayo na kaya natutuwa ako eh. Ano ba yung mga sakripisyong nakalulugod sa Diyos? Sabi doon sa binasa natin sa Isaiah 58, yung tinalaki natin doon yung mga... Kasi di ba, akala ng iba, yung sakripisyong magugustuhan ng Panginoon, hindi ako kakain para matuwa ang Diyos, yung magpa-fasting ako, mag-aayunom, gugutumin ko ang sarili ko para kalugdan ako ng ating Panginoon. So, hahampasin ko ang aking sarili para matuwa sa akin ng Diyos. So, luluhod ako ng matagal, didipa ako, at papagurin ko ang aking katawan para pakinggan ako ng ating Panginoon. Sa palagay niyo po ba matutuwa sa atin ng Panginoon sa ganoong mga bagay? So, hindi natutuwa ang Diyos sa mga ganon. Mga sakripisyong mga walang saysay. Pero alam niyo po ba ang sakripisyong may timbang? Alam niyo po ba yung mga sakripisyong may bigat? Yun yung paggawa ng mabuti sa kapwa. Siyempre, sa paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa, parang sakripisyo na rin yun eh. Bakit? Sana nagpapahinga ka na, pero naglilingkod ka pa. So, ito maintindihan ng mga naglilingkod sa Panginoon na sahip na yung time mo, ilalaan mo na lang sa pahinga mo, pero gagawin mo pa yung ginagawa mo, hindi para sa sarili mo, kundi para sa Panginoon yun eh. So sana kinakain mo na lamang, pero hinati mo pa, ibibigay mo pa ito sa iyong kapwa. Sana ikaw na lang yung nag-e-enjoy, pero ibigay mo pa ito sa iyong kapwa. Yung mga ganun daw po na sakripisyo, yun daw po yung mga sakripisyong mayroong saysay. Yun daw po yung mga sakripisyong ikinakatawa ng Diyos. Bakit? Dahil alam nating mahal ng Diyos yung mga lahat ng tao, kapag busog na busog daw tayo at may nagugutom na kapwa natin at hindi mo binigyan, ikinalulungkot daw yun ng Diyos. So, paglampas-lampas daw po sa ating mga pangangailangan yung ating mga pananalapi at meron daw tayong mga kaibigan, meron daw tayong mga kakilala at meron daw tayong mga kapatid na nangangailangan tapos hindi raw po natin binigyan, dinaramdam daw po yun ng ating Panginoon. Kaya nga, para mo siya pasayahin, tumulong ka sa iyong kapwa dahil mahal niya ang kapwa natin na tinutulungan natin. So, nasusundan po ba yung point? Iano ko sa inyo yung ano. So, sabi ng Matthew chapter 5, verse 16, "In the same way, Jesus says, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." So, gusto pala nating luwalhatiin ng Diyos. Sino ba sa atin dito ang gustong lumuwalhati sa Panginoon? Di ba lahat naman tayo, ang goal natin, mapasaya, mapapurihan at maluwalhati natin ang ating Panginoon. Gusto mo pala na ipagsigawan ng iyong pananalig na mabait ka, na ikaw ay maka-Diyos. Sabi ni Matthew rito, iyon ay magagawa natin sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti. So, doing good is a high worship. So, isa sa pinakamataas na uri ng pag-worship natin sa ating Panginoon, yung paggawa ng mabuti. So, sana bear with me. So, hindi lamang sa pagtataas ng ating mga kamay, kasi akala ng iba, nag-worship sa Panginoon sa pamamagitan lamang ng yung pagtataas ng mga kamay. Yung sa pagsabay-sabay na pagdarasal natin, sa pagsabay-sabay natin pagsasama-sama upang sumamba, doon lamang tayo nag-worship sa ating Panginoon.
So, isipin natin na kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, tuwing bumabangon tayo doon sa kahirapan ng ating kapwa, nagdarami tayo doon sa mga hubad nating mga kapwa-tao, at tayo ay nagpapakain sa mga nagugutom, ginagamot natin at inaalagaan natin yung ating mga may sakit, isa yung paraan ng pag-worship sa ating Panginoon. Hindi lamang yung worship na akala natin na nag-worship lang tayo sa worship service. Nangyayari ang worship service sa pamamagitan ng, sabi nga rito, hindi lamang sa worship service nangyayari ang worship service. Ibig kong sabihin, akala ng iba, ang worship service dito lang sa ganitong panahon na nagsisimba tayo, yung sabay-sabay tayong kumakanta at nakikinig ng pangangaral sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, doing good is a prayer also. Yung paggawa natin ng mabuti, parang panalangin din yan. Hindi lamang sa pagdarasal, sa pagtitiktop ng mga kamay at pag-usal lang mga dalangin, nagdarasal lang tao. Pag gumagawa daw po tayo ng mabuti, para na rin tayong nagdarasal. So, yun ang tinatawag na prayer in action. So, at yung pagpupuri sa Diyos, sasabihin natin, Hallelujah, praise be to God, purihin ng Diyos, Diyos namin, pinupuri ka namin. Alam niyo po, hindi lamang sa pagsasalita ng ganoon tayo nagpupuri sa Diyos. Akala kasi ng iba, yung pagpupuri parang ganun lang, nagsasabi ka lang ng mga pagpupuri sa Panginoon. Pero, kung meron daw tayong tinapay na hinati at ibigay mo sa yung kapatid na nagugutom mo, kaya sa kapwa mo na nagugutom, isang uri na raw yun ng pagsamba sa ating Panginoon. Tuwing meron tayong mga damit na ipinamigay mo sa mga nangangailangan tulad ng mga nasalanta, isang uri na rin yun ng pagsamba sa ating Panginoon. Tuwing meron kang ginawang pagtitiis para merong guminhawa, yun ay isang praise and worship na rin sa ating Panginoon. So wag nating akalain na sumasamba lamang tayo sa Panginoon from 9 a.m. ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali tuwing linggo. Kasi bakit? Uy, saan ka pupunta? Ay, pupunta ako sa church, mag-worship. Sabi, well, maganda yon na may ganun tayong ginagawa. Pero kung yun lang daw po yung worship natin sa buong sanglinggo, kulang yon. Bakit? Taas nga tayo ng taas ng ating mga kamay. Minsan patambling-tambling pa tayo sa church, bumubula pa ang bibig natin, kakadasal. Pero pagkatapos naman daw nun na ginagawa natin yung mga bagay na yon, wala naman daw tayong ginagawang mabuti sa ating kapwa. Sa palagay mo ba meron daw pong mabuting maibubong ngayon? Kasi may mga taong ganun, talagang kung mag-worship sa Panginoon, todo bigay, talagang taas ang mga kamay. Pero kung hanggang doon lang daw yung worship na alam natin, pagkatapos nun wala na tayong ginagawang mabuti after nun, so wala pa rin daw pong saysay yung mga ginagawa natin na yon. That's why our whole life, dapat daw yung ating buhay will be a life of a prayer, a life of praise, a life of worship, na hindi na, ibig sabihin nun na yun lamang formal program na dinadaluhan natin, kundi yung ginagawa daw po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ako habang pinag-aaralan ko to, nagising din ako. Kasi minsan talagang pag ginawa mo yung isang bagay, timidigas yung puso natin, yung parabang, totoo naman may, kasi diba, yung pagtulong mo sa kapwa, huwag kang magbibigay sa mga pulubi kasi, diba, may batas tayo na pag nagbigay ka sa ganyan, may DSWD din na dapat tumulong. Doon ka tumulong sa mga agency na tumutulong sa kanila. Nagising din ako doon sa sharing kanina na na ang tunay na Kristiyano, ang magdadala sa iyo yung compassion mo na tumulong ka hindi dahil mali ang intention mo, hindi mali yung motibo mo, kasi tumulong ka dahil nahabag ka. Nasusundan po. So, if you know, sabi ng James chapter 2 verse 15 hanggang 16, if you knew someone who doesn't have any clothes or food, you shouldn't just say, I hope that all goes well with you. I hope you will get warm and have plenty to eat. What good is it to say this unless you do something to help? So sabi ni Santiago, sabi niya doon sa mga nagsasabi ng sabi ng ganun, ang galing-galing natin magsabi. O sige, nagugutom ka pala, ipag-pray na lang kita. Kasi ganun yung madalas nating excuse sa mga tao na nangangailangan. O sige, may sakit ka pala, ipag-pray na lang kita. Nawa, bigyan ka ng Panginoon ng kailangan mo sa buhay. Sabing ganun. So alam niyo po ba, bulaklak lang daw po yun ng labi. Na walang saysay yung mga bagay na yun hanggang hindi pa tayo tumutulong talaga. So kailangan may ginagawa ka, hindi lamang sa bibig, at lalo namang napakaraming tao sa ngayon, di ba, napakadali nating
maka-excuse sa pangangailangan ng ating kapwa. Ending mo lang na sabihin mo sa kapwa mo, o sige, ipagpipray kita. Idarasal ko sa Panginoon na ma-provide yung pangangailangan mo, tapos tatalikod ka na. Tapos na yung kwentuhan, wala ka ng pananagutan kasi ang sabi mo, sige, pagpipray na lang kita, yun na yung tulong ko sa'yo. So, sinasabi ditong malinaw ni Santiago, kulang daw yung mga bagay na yun kung yung pagtulong natin sa ating kapwa ay hanggang sa dila lang, hanggang sa pagkasabi lang natin doon sa kanila. So, amen? So, sabi nga rito, you don't really help until it hurts. Hindi ka talaga tunay na tumutulong hanggang hindi ka nasasaktan. Ano ibig sabihin nito? Talagang yung pagtulong, minsan may ibibigay ka na, kumbaga para sa iyo, sabi ko nga, yung pagkain, yung ikaw na yung mag-i-enjoy, pero dahil mahal mo yung pagtulong mo sa kapwa, kahit na ikaw na yung kumain, hinati mo pa para sa ay mapakain, nasusundan. So wag tayong masanay sa pananampalataya sa bibig, dapat masanay tayo sa pananampalataya natin sa ating mga gawa. So, doing good is commanded. So, alam niyo po ba yung paggawa ng mabuti, utos ito sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Mark chapter 12 verse 31, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. The other one, of course, is love God. Okay? So, alam niyo po ba na yung pag-ibig is a verb. It's not only a noun. Kung titingnan natin, love is action, not only idea. Kasi akala ng iba, yung pag-ibig, ano lang yan idea lang yan. Pero ang tunay na pag-ibig ay gumagawa ng mabuti. Amen po ba? So, and Jesus commanded His people to love, which really means to do good with others. Ang Panginoon, inutusan niya yung kanyang mga alagad na gumawa ng mabuti sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Kaya nga, yung tunay daw na pag-ibig, hindi ito nag-accuse, hindi ito nag-judge, hindi ito nag-oppress ng iba. Okay? So, ano ba dapat natin ginagawa sa ating kapwa? Dapat lagi natin silang gawa ng mabuti, hindi yung papaano ko ba siya i-convert. Kasi ang madalas nating, siguro, sa ibang mga nakagis na natin, di ba, ang madalas na gusto nating i-convert yung ating kapwa, kung paano ba yung doktrina nila, dapat maging doktrina, yung doktrina natin, dapat umayon sila sa doktrina natin. So, paano ko i-convert ang utak nito para ang doktrina niya ay sumunod sa doktrina ko? Yun ang ibig ko sabihin. So, kung gusto mong gawan siya ng mabuti, gumawa ka ng mga practical na bagay na mapapagaan ang kanyang buhay at makatutulong daw sa kanya. So, yung pinakasimpleng paggawa ng mabuti sa ating kapwa, yung mga practical na mga bagay. So sabi rito, this is a command of God. So, check our obedience. So, hirap naman na nagsasabi tayo na meron tayong pananampalataya sa Panginoon, pero hindi naman talaga nakikita sa ating mga gawa. So, kadalasan nga sa pagsisiksik natin sa ating mga doktrina sa ating kapwa, sa pagpipilit natin i-convert yung kanilang mga pag-iisip sa pananaw natin, nagiging unkind pa tayo sa kanila. Di ba minsan, nakakapagsabi pa tayo ng mga bagay na hindi nila nagugustuhan, nasasaktan natin ang kanilang mga damdamin, nalalait natin sila, at kung minsan, kapag hindi sila nakikinig sa atin, itinatakwil natin sila, iniitsapera, ginagantihan at tinitikis. Kabaliktaran dito sa tinuturo sa atin ng ating Panginoon. So, wala man dito sa church natin, pero may mga ganon, na kapag hindi nila na-convert yung kanilang mga sinisiran, talagang nakakatanggap sila ng mga hindi magandang mga salita. So do not love is to sin. Kapag hindi pala tayo nagmahal, ito ay kasalanan. Bakit? Kasi sabi nga rito, because to love is commanded. Inutusan tayo ng Panginoon na tayo ay magmahal. And that is the law of Jesus. Sabi nga, this is the highest law. Love God and love others. So if you don't love and don't do good sa ating kapwa, binibreak natin ang highest law ng Panginoon. So kahit sinusunod pa daw natin yung mga mumunting law ni Moses, kung paano natin ginugupit yung ating mga buhok, kung paano natin kinakain yung mga pagkain, anong kulay yung mga isinusuot natin. Kasi may mga ganon na mga paniniwala na may mga batas silang sinusunod na kailangan ito yung gagawin mo, ito yung mga pananamit mo na dapat suotin. Kung ilang beses ka nagdarasal,
kung ano ba yung version ng Bible na ginagamit mo, kahit daw obedient natin sa mga bagay na yon, pero wala naman daw tayong mabubuting ginagawa, yun daw po ay baliwala. So, doing good is exemplified by the Lord Himself. Ipinakita talaga na ni Jesus mismo yung mabuting halimbawa, yung pamumuhay na ibigay ng ating Panginoon. So sabi ng Acts chapter 10 verse 38, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and He went around doing good. So sa Bible, makikita natin dito